Mga kababayan, ano bang mangyayari sa gobyerno natin kapag bababa o mag-resign ang Pangulo natin sa kaniyang pwesto? Automatic yan. Kapag ang presidente bababa, mag-resign, matanggal sa pwesto through people power, disability, incapacitated, lahat ng mga hindrances dahilan sa pagbaba ng isang Pangulo ay ayon sa batas, automatic ang Vice President ang hahalili sa kanya. Ngayon, ang Vice President bilang acting President, magpili yan siya ng magiging Vice President galing sa Congress at saka sa Senado. At pagbubutuhan ito sa Senado at saka sa Kongreso. So habang wala pa, ang pansamantalang magiging Vice President is the Senate President. So ngayon mga kababayan, sa kabi-kabilang panawagan ng taong bayan ngayon, mayroong nanawagan ng accountability, transparency, peace. May nanawagan na Marcos resign, at may nanawagan din na hindi papalitan ang Pangulo, subalit gampanan lang niya yung tungkulin niya na paghabol nitong kaliwat kanang pagnanakaw sa kaban ng bayan. So ngayon mga kababayan, may dalawang grupo ngayon na naghanda na para sa magiging outcome nitong lahat. Itong grupo ni Mayor Benji Magalong ay umano'y gagawin nilang potential caretaker itong si Ramon Ang, Chief Executive Officer ng San Miguel Corporation. Ito yung pananaw nila na magiging potential caretaker, si Ramon Ang. So mga kababayan, malinaw ang panawagan nitong si Mayor Magalong. Malinaw na unconstitutional o labag sa batas. Kasi ang inaasinta nitong taong ito ay itong military junta or kudita. Kasi ang magtalaga ng puppet president, walang ibang paraan kundi itong military junta o di itong kudita. Sumalinaw na labag sa batas itong plano ni Mayor Magalong. Sa kabilang dako naman, ito namang grupo ng Pinklawan at Makabayan Black ay itong grupo nila Senador Risa Ontiveros, sila Kiko Panghilinan, Bam Aquino, Laila de Lima, at itong Makabayan na Black Party List sa Kongreso. Ito yung party list, itong Gabriela, Kabataan at Bayan Muna. Yan yung mga Makabayan Black. Iba naman yung sa kanila. Ang sa kanila ay resign Marcos at Sara. Ito yung panawagan nila, at ang gagawin nilang caretaker or presidente ay si Tito Soto. Kasi matatanggal yung presidente, matatanggal yung vice president. So the presidential succession under the 1987 Constitution is third line in succession, presidency succession is the Senate President. So kung mawala ang presidente at vice presidente, automatic ang Senate President ang uupo.
So ngayon mga kababayan, mukhang malabo itong mga inaasinta nila na plano. Kasi nga, paano naman mapasama ito si BP Sara dito sa mga ganitong usapin na sa kasalukuyan wala pa namang kaso ito. At matatanggal itong presidente at vice president through impeachment trial. So wala pa namang kaso si BP Sara sa ngayon eh. Kailangan muna nilang i-impeach. Sumukhang malabo itong mga panawagan nitong dalawang paksyon ngayon na nanawagan ng iba't ibang mga anggulo. Ang isa, si Magalong, unconstitutional, labag sa batas. Dapat nga ma-cool up itong Mayor Magalong na to eh. Dapat ito yung punain ni Secretary John B. Cremulya kasi malinaw pa sa sikat ng araw na lapag sa batas ang plano nito. Paano niya magiging caretaker president ito si Ramon Ang? Hindi, through kudita or revolutionary government. So kung magiging revolutionary government tayo mga kababayan, pinapatakbo yung bansa natin sa mga kasundaluhan natin. Kagaya ng nangyari uso ito sa sa bansang Afrika eh. Maraming bansa sa Afrika na pinapatakbo ngayon ng military. Itong Burkina Faso, yung sundalo yung patakbo sa gobyerno nila ngayon mga kababayan. Sa Asia mayroon tayong isa. Itong Chad, sa Afrika din ito. Gabon, Guinea, Niger, Mali, Sudan. Yun, mga bansang Afrika yan, na mga sundalo ang nagpatakbo sa kanilang gobyerno. Mayroon tayong isa sa Myanmar. Nasa Asia yan. No? Under the revolutionary government sila ngayon, ang Myanmar. So, ang mangyari nito mga kababayan, kapag magiging revolutionary government tayo, nagtagumpay ang kudita, military junta, so ang kasundaluhan, may dalawang opsyon sila. Mamimili sila ng civilian personality na magpatakbo sa bansa natin. So ito yung papasok dito, yung plano ni Mayor Magalong na si RSA ang magiging tawag nito is puppet president. Pangalawang option is from the military itself ang i-appoint nila na magiging caretaker. So either civilian or from the military personnel. So yun ang mangyari kapag ipapatakbuhin ang bansa natin sa mga kasundaluhan. Kapag gusto na nila pamamaraan na naaayon sa batas, that's the time na magkaroon na ng eleksyon. Depende yan sa kasundaluhan, depende yan sa revolutionary government kung gusto na nilang patakbuhin ang gobyerno natin sa mga civilian na personnel. Itong dalawang grupo na ito naghanda na. Parang tanaw na rin nila na sumisikip na rin yung mundo ni Pangulong Marcos. So, antabayanan natin ito mga kababayan, hindi tayo bibitaw nitong issue na ito ngayon kasi malapit na talaga ito. Once na mapitpit na nangusto ito si Martin Romualdez mga kababayan, sabi pa ni Pangulong Marcos, yan na mismong nagsabi nito na sa kalagitnaan ng Disyembre, formal na nilang sampahan ng kaso. Yung 3 sitting senators natin, yung 2 dating senador, at saka itong si Martin Romualdez. So ngayon sa tingin ko, kapag si Martin Romualdez ang maiipit dito, ito na yung huling barahan ni Pangulong Marcos, mga kababayan. Wala nang ibang
sasabihin pangalan ito. Kasi si Saldico lumantad na. So, mayroon na siyang admission of crime na 3 sila. Na malalaking isda na nakikinabang dito sa nakawan na to. So ngayon, isang tabi na natin si Saldico kasi mayroon na siyang admission of crime. Sa katunayan, sinasampahan na siya ng kaso. Nagbigay na ng red flag ang Philippine government sa lahat ng embahada ng buong mundo na ipapahuli na siya. Kansilado na yung pasaporte niya at anytime pwede na siyang damputin kung saan man siyang bansa masakuti. So ngayon, pag ito si Martin Romualdez ang mapitpit na ng gusto, ito na yung huling barahan ni Presidente talaga. Ito si Martin Romualdez. Hindi pa natin alam, mga kababayan, kung ano pang mga pinaplano nila sa ngayon. Kasi kung tutuusin, may mga probable cause na pwede nang sampahan ng kaso si Martin Romualdez. Magkakaroon na ng speedy prosecution. Klarong-klaro na nasangkot talaga siya dito. Hindi lang si Saldico ang nagpapangalan sa kanya. Halos lahat na resource person sa DPWH, pinapangalan na siya noon pa. Nung unang hearing pa lang na panahon pa ng mga Diskaya, pinangalanan na siya. So bakit hanggang ngayon wala pa ring kasong nabubuo, mga kababayan? Despite sa mga aligasyon ni Saldico, despite sa mga aligasyon ng mga taga DPWH, wala pa rin hanggang ngayon. So hindi natin alam kung anong kahihinat na nito sa mga darating na araw, mga kababayan, kasi binigyan na siya ng taling hanggang sa kalagitnaan ng Disyembre daw. So tingnan natin, mga kababayan, kung anong mangyari nito. Hindi tayo bibitaw dito. Manatili tayong magmatiyag, manatili tayong makikialam, makikibaka sa mga nangyayari dito sa ating bansa ngayon. Patuloy din tayong manalangin, mga kababayan, para sa kaligtasan, kapayapaan at kaunlaran ng ating bansang Pilipinas. Mabuhay tayong lahat, mabuhay ang Pilipinas.